Ito po, different survey, same trend. SWS, -3. O, ito po yung kwentong barbero daw ni Badong. SWS, -3. Pulse Asia, -15. Publicus Asia, -27. Ah, sabi po rito, when independent survey firms point the same way, we should pay attention. O, magbayad daw po tayo. Magbayad daw po tayo ng atensyon. At yung ginagawa lately ni Mr. President, na feeling niya siya yung tagapagligtas, feeling niya siya yung pangunahing lumalaban sa korupsyon, hindi po yan nagre-reflect, Mr. President. Ang hinahanap po ng tao ay makulong ang mga katulad po nila Garjola, di ba? O akalain nyo to, ito po, basahin lang po natin gaano po kalaki ang perang naglabas-pasok dito po kay Garjola. Mr. President, ito po ang dahilan kung bakit negative po kayo. Kasi po, dahil po sa mga ganitong panyanyari. Ito po, si Montulfo, kakampi nyo to, di ba? Hindi po namin kakampi to, galit po sa Duterte to eh. Ano po sabi ni Montulfo? Basahin lang po natin ng kahit medyo mahaba to, mabilis naman ako magbasa. Okay. Ang pinakamayamang korap na kontraktor ay si CSWS, Party List Congressman Edwin Garjola. Binabasa ko po to yung Facebook ni Ramon Tulfo. The Anti-Money Laundering Council has frozen a total of 20.3 billion of Garjola's 1,193 bank accounts. Grabe, saan ka po nakakita? Baka po marami sa mga tagapakinig natin, nanonood sa atin ngayon. Isang bangko, wala po kayo, di ba? Swerte na natin na meron tayong isa o dalawang bangko. Aanin mo yung dalawang bangko, wala ka namang perang ilalagak. Ito po, ayon po kay Tulfo to kay Montulfo. 1,193 bank accounts. Grabe. Ang mga frozen accounts ay nasa Asia United Bank, Development Bank of the Philippines, Land Bank, Metro Bank at Philippine Business Bank. The huge amount comes from shoddy, unfinished and ghost or non-existent project of the Department of Public Works and Highways. Nag-umpisa mga limbat si Garjola ng pera ng gobyerno noong panahon ni Pangulong GMA. Winalayang hiya ni Garjola ang gobyerno noong 2006. Panahon ni GMA nang nagbayad lang siya na 1,856 income tax. Kahit kumita siya ng bilyon-bilyon. Anak ng tinapay, 1,000 lang ang income tax, bilyon ang kinita. From 2010 to 2025, a total of 479 billion inflows and outflows passed through Garjola's hands. Ibig sabihin, ang dumaan po sa kamay ni Garjola ay tumataginting na almost 500 billion pesos. 500 billion! Grabe! Ang laki po nun. Garjola got the biggest contracts during the BBM administration at 289.7 billion. O ayan na naman po kayo, no? Kasi sasabihin na naman nila na contractor na rin niya nung panahon ni Digong. Nung panahon po ni Digong, ang kontrata niya lang ay 77 billion, 6 na taon. Ito po, wala pang 3 taon o 3 taon pa lang po si BBM, 289.7 billion na po ang kontrata nito ni Garjola. Ang laki. Ang laki. Ang laki. And yet, ito po ang pinakamasaklap, Mr. President. And yet, di pa hinuhuli si Garjola at isama kay Sara Diskaya sa kulungan habang nililitis ang kanilang kaso. Di pa rin hinuhuli sina Jinggoy, Joel Villanueva, Martin Romualdez, Chis Escudero at iba pa. Ano nangyari sa pangako ni BBM na before Christmas 2025, many of those involved in the flood control scam would be jailed? O yan po ang tanong ng isa po sa masugid
na tagasunod. Isa po sa masugid na follower ng ating mahal na Pangulo. Follower niya na yan. Imaginein po ninyo, kung yung follower mo, hinahanapan ka ng aksyon, paano pa yung mga hindi follower? Magtataka pa ba kayo na negative ang kanyang rating? Grabe po. Yan po ang katotohanan. O baka sabihin nyo naman, baka naman kay Tulfo lang may kaso yan. Si Garjola po ba ay inimbestigahan ng ICI? Independent Commission for Infrastructure in the Philippines investigated Representative Edwin Garjola, the Construction Worker Solidarity. Construction pala to eh. So, sa kasalukuyan po, ay meron na po si Garjola na na-press na po ng Anti-Money Laundering Council yung kanyang asset. As of January 8, 2026, ba? Latest na latest, no? Garjola is among the lawmakers reportedly facing criminal charges related to ghost flood control projects and other infrastructure irregularities. Kasama niya po yung mga actually last year pa po pinasa na po ng ICI. May silbi naman pala yung ICI. No? Pinakakasuhan na po. Pinakakasuhan na po ng ICI. Yun pong si Garjola kasama pa po ng 7 contractor, mga congressman na contractor. Resulta po ng investigasyon ng ICI, pinakakasuhan na, pinasasampahan na po ng kaso sa ombudsman. Tandaan po nyo yung ICI, hindi po yan pwedeng magkaso. Sila po kasi ay investigative body lamang. So ang rekomendasyon po nila kay Garjola at sa iba pang contractor, 7 contractor, kasama po yung ibang mga senador, ay kasuhan na tong si Garjola ng ombudsman. Ayan po ang pinakamasakit sa lahat. Dahil ang pinag-uusapan po natin dito, kaya po alam po ng ombudsman talaga may ideya sila na bago magpasko dapat may makukulong na kasi nag-imbestiga na po yung ICI. Ibig sabihin mayroon po silang ebidensya laban dito kay Garjola at iba pang contractor. O ano po ang problema? Ha? Hindi po, wala pong problema eh. Pinakakasuhan, kinasuhan ba? Pinakakasuhan, umuusad ba yung kaso? O ito ay palabas lang nila lahat? Yan yung problema pag panay palabas lang po yung naririnig natin. Okay naman tayong makulong yan. Pinakamayaman nga yan eh. Di ba? Dahil wala na si Saldico. Siya na po ang pinakamayamang contractor. Mas mayaman pa yata yan kung hindi ako nagkakamali. Mas mayaman pa yan sa Diskaya. Oh. Bakit po hanggang ngayon ay hindi... Yan, Mr. President, ang dahilan kung bakit po negative ang inyong mga... ang inyo pong mga rating sa lahat ng survey na naglabas. Negative po kayo dahil yung inaasahan na ipapakulong nyo, katulad nito nila Garjola, mga congressman pang iba, at mga senador, wala pa ring nakukulong. Okay. Paano makakasuhan yung mastermind? Kung ang mastermind mismo ay yung magkakaso. Yung nag-uutos ng... eto hindi ko po, wala po ako ideya rito. Kung yung nag-uutos po na magkaso, yung pinaka-boss po ng mga nag-uutos na magkaso, yun ang mastermind. Paano makakasuhan? Di mag-resign na lang sila. Yan po ang ginawa ng ICI. Siguro, hindi naman sila nagpapahayag ng ganito, pero mga disenteng tao po yan eh. Nung nag-resign po si Magalong, yung una niyang pagre-resign,
'Di ba marami siyang sinabi na parang may mga bawal silang maimbestigahan, may mga hindi po puwedeng, magalaw. O mahirap po 'yan. Kung nag-iimbestiga kayo at meron pong mga hindi po puwedeng galawin, speaking